Noche Buena na nga mamaya, pero hanggang ngayon may mga humahabol pa rin ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal para makapagdiwang ng Pasko sa kanilang mga probinsya. Kanina nga ay nakausap natin ang management ng Araneta Bus Terminal at sabi nila simula alas 12 kagabi hanggang ngayong umaga ay umaabot na sa 9,000 yung mga pasahero na humabol pa sa biyahe. At ang nagiging problema daw ngayon ay may ilang mga pasahero na nagkakawala yung mga bagahe dahil nalilito sila kung saang bus kukunin. Pero sabi nga ng mga porter nila, nagkakaroon lang naman daw ng confusion. Pero ang importante, siguruhin nila kung saang bus sila sasakay at doon din naman daw dadali ng mga porter yung mga gamit nila and make sure na accredited yung mga porter na pagbibili na nila ng mga bagahe para hindi na mawala yung mga bit-bit nilang gamit. At bukod dito, ang isa pang mga problema ay yung sobrang dami ng mga bag na dala ng mga pasahero. Kaya kung minsan hindi na sila pinapasakay ng mga bus liner sa kanilang mga sasakyan dahil hindi na ito kayang i-accommodate. At kaugnay nga niya na kausapin natin yung isa sa mga dispatcher ng mga bus lines dito sa terminal para malaman natin kung ano ba yung mga problema. Sir, meron na bang insidente na nagsoli na kayo ng ticket sa mga pasahero? Opo ma'am, nangyari na po yon sa amin. Bakit sir? Bakit sinusoli mga ticket? Gawa po ng sobrang dami ang bagahe nila. Kapag po ganun, magkano po yung, paano po yung binili na nilang ticket? Yung binili ng ticket ay kuso na lang namin, ginagawa namin ng voucher para i-refund. So wala nang bayad yung ticket? Wala na pong bayad ang ticket. Okay, maraming salamat po sir. At samantala pagkatapos ng makapananghalian o mamayang hapon, inaasahan na bababa na yung bilang ng mga pasahero dito sa terminal at aabot na lamang ng mga 2,000 yung bilang ng mga tao na hahabol na lamang sa biyahe. Balik muna sa inyo, Ameline, Rafi. Salamat Maricel Halili. Alamin naman natin ang lagay ng trapiko ilang oras bago ang Noche Buena. Mula sa MMDA Metro Base, magbabalita si June Loyola. June. Rafi Amili, nandito ako muli sa MMDA Metro Base para ihatid ang latest traffic update sa mga pangunahing lansangan sa Kalakang Maynila ngayong bisperas ng Pasko. Unahin natin ang kahabaan ng EDSA. Sa EDSA Connecticut, usad pagong na ang mga sasakyan sa northbound lane. Mula yan sa White Plains area hanggang sa NEPA Q-Mart. Ayon sa MMDA, nagpapasikip sa daloy ng mga sasakyan ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga bus terminal sa Cubao. Pero paglagpas naman sa palengke, tuloy-tuloy na ang pagluwag sa mga daanan hanggang sa EDSA Balintawak. Sa EDSA Timog Southbound Lane naman, mabagal na ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng Timog Kamuning Flyover hanggang Cubao. Paglabas naman ng Cubao area, maluwag na ang mga daanan hanggang papasok ng SLEX. Pero bandang hapon, Rafi Amilid, asahan daw na magsisikip ang daloy na traffic sa mga shopping area, lalo na sa Mandaluyong. Sa mga dadaan naman na C5. Mabilis ang inyong magiging biyahe dahil maluwag ang north at southbound lane. Habang sa NLEX at SLEX naman, smooth na smooth ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Rafi Amilin Holiday ngayon. Walang pasok at wala ring number coding. Ngayong araw din ang Metro Manila Film Fest Parade of Stars. Paalala ng MMDA sa publiko, isasara mamayang alas 12 ng tanghali ang northbound lane na kahabaan ng Rojas Boulevard. Kaya pinapayuhan nila ang mga motorista na dumaan na lang sa Taft Avenue. Rafi Amilin. Salamat June Loyola. Susunod, Batangas Port, dinagsa pa rin ng mga pasahero. Ilang biyahero, posibleng doon na abuti ng Pasko. Paano nga ba makaiwas sa impacho mamayang Noche Buena? Abangan sa Kwentanong. At sa timbre mo kay Tulfo, OFW na nakakulong pa rin sa Kuwait kahit may release papers na. Susubukan nating tulungan. Magkano ang ginto?